Na-approve ang application ko sa isang bagong loan app na available sa Google Play Store. At ang maganda rito, hindi lang siya one-time payment dahil may installment option din. Pero eto ang tanong, kung 4,000 pesos ang ma-approve sa'yo, buo mo ba talaga itong matatanggap? At kahit installment ang payment, sulit ba talaga ang loan terms nito? Sa video na ito, ipapakita ko ang actual loan offer, repayment schedule, deductions, user feedback, legitimacy ng app, pati ang qualifications at valid IDs, kaya panoorin ito hanggang dulo bago ka mag-decide na mag-apply. Welcome dito sa Usapang Utang. Ako si Kuya Jun. Dito sa channel, nagre-review tayo ng mga loan apps based sa actual application experience, research, public information, at recent feedback ng ibang borrowers. Kaya kung gusto mong maging updated sa mga bagong loan apps, click the subscribe button at i-on ang notification bell. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang bagong peso cash loan na available sa Google Play Store. Sa pag-check ko, ang lending company na nasa likod nito ay ang Makati Loan Incorporated. Ayon sa information na ipinapakita ng app, pwedeng umabot hanggang 80,000 pesos ang kanilang loan offer. Pero syempre, hindi ibig sabihin na ito agad ang ibibigay sa lahat ng borrowers. Sa case ko, pagkatapos kong mag-register gamit ang active mobile number, nag-fill out ako ng personal information, naglagay ng contact references, nag-upload ng valid ID, at nagbigay ng withdrawal account. Mabilis lang na review ang application ko. Pagkatapos nito, lumabas agad ang available credit limit na mula 1,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Ang napansin ko rito, may installment option ang loan. May makikita kang 3 terms depende sa loan offer na lalabas sa account mo. Para sa 4,000 pesos na loan amount, 2 repayment ang lumabas. Ang first repayment ay 2,400 pesos at ang second repayment ay 2,400 pesos din. Kapag pinagsama natin ito, ang total amount na kailangan mong ibalik ay 4,800 pesos. Pero hindi ibig sabihin na buong 4,000 pesos ang matatanggap mo. May nakalagay na total cost na 1,800 pesos. 3,000 pesos lang ang actual amount na papasok sa account. May loan deduction sila na 1,000 pesos at additional na interest na 800 pesos. Kaya ang nakikita natin sa total cost ay 1,800 pesos. Mapapansin na habang tumataas ang loan amount, tumataas din ang total amount na kailangan mong bayaran. At kahit installment ang payment, maikli pa rin ang pagitan ng bawat due date dahil sa sample na lumabas sa akin, every 7 days ang hulog. Ngayon, tingnan naman natin ang recent feedback ng ilang users sa Google Play Store. Ayon sa kanyang review, nag-loan siya ng 4,000 pesos pero 3,000 pesos lang daw ang actual amount na pumasok sa kanyang account. Pagdating naman sa repayment, kailangan daw niyang magbayad ng total na 4,800 pesos, kasama na ang interest at service fee. Ibig sabihin, based sa experience niya, may 1,000 pesos na deduction mula sa approved amount. Bukod dito, mas mataas pa rin ang total repayment kumpara sa amount na natanggap niya. Ngayon naman, pag-usapan natin ang legitimacy ng peso cash loan. Base sa research ko, ang lending company nito ay ang Makati Loan Incorporated. Nang i-check ko sa Securities and Exchange Commission, nakita ko na ang peso cash loan ay kasama sa list of recorded online lending platforms. Ibig sabihin, recorded sa Securities and Exchange Commission ang kanilang online lending platform under Makati Loan Incorporated. May nakita rin akong record tungkol sa petition ng company para ma-lift ang kanilang revocation order. Base sa record, inaprubahan ng Financial Technology Innovation Office ang petition noong February 18,
2026. Sa pag-check ko sa listahan ng Credit Information Corporation, hindi ko nakita ang Makati Loan Incorporated bilang submitting entity. Hindi ko rin sila nakita bilang accessing entity. Para naman sa valid IDs, kabilang sa pwedeng tanggapin ang National ID, Driver's License, Passport, UMID, PRCID, Voter's ID, at iba pang government-issued IDs na nakalista mismo sa application. Siguraduhin lamang na malinaw ang picture ng iyong ID at tama ang personal information na ilalagay mo. Tandaan din na hindi guaranteed ang approval. Depende pa rin ito sa evaluation ng lending company. Overall, mabilis ang application process at na-approve naman ang naging application ko sa bagong Peso Cash Loan. May installment option ito pero maikli ang pagitan ng bawat payment, every 7 days ang repayment. Kaya bago ka mag-confirm, i-check muna ang disbursement amount, total deductions, payment schedule at final repayment. Huwag mag-apply dahil lang mabilis ang approval. Siguraduhin mong kaya mong bayaran ang bawat installment sa tamang due date. Kung nakapag-apply ka na sa bagong Peso Cash Loan, approved man o rejected, i-share ang experience mo sa comment section para makatulong din sa ibang viewers. Ako si Kuya Jun ng Usapang Utang. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating loan app review.